Ang matalino'y nakakakita ng panganib at nagtatago. Ngunit ang mangmang ay tuloy-tuloy sa paglalakad at nagdurusa. Kailanman ay hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Isa itong karanasan na tumatak sa isipan ko na parang sinasabi ng tadhana na minsan ang tahimik na daan ay may dalang sigaw ng kababalaghan. Maaliwalas ang gabi habang binabaybay namin ang kasintahan kong si Mia ang mahabang kalsada patungo sa isang liblib na bayan sa may Visayas. Sa unay masaya pa kaming dalawa habang sumasabay sa awiting tumutugtog sa loob ng aking kotse. Nagtatawanan at nagkukwentuhan habang pinagmamasdan ang mga bituin na tila nagkikislapan sa itim na kalangitan. Nasabi pa niya, "Wow! Ang ganda dito oh! Parang ang layo na natin sa ingay ng Maynila. Parang sa mga fairy tales, ang ganda ng kalawakan. Uy! Bala dito oh! Yung mga puno! Uy! Ano yun? Firefly! Ha? Ang dami oh! Hindi! Dapat fireflies! Kasi madami! Dapat may S! Plural! Talaga oh! Ikaw talaga! Joke lang! Ito naman oh! Saka wala yan! Mas maganda ka pa rin kesa dyan! Yee! Corny mo ha! Corny ba? Kung ibangga ko kaya to, no? Uy! Joke lang! Huwag ka lang ganyan! Siyempre, joke lang. Yari ako sabay tatay ko nito, no? Na natatawa pa rin ako hanggang sa ngayon dahil sa mga biro ko sa kanya habang hinahawakan ng kamay niya nung mga oras na iyon. Naika ko pa habang napapayuko pa ako para tingnan ang mga sinasabi niya. Oo nga, parang panaginip. Napakatahimik, napakapayapa. Wala ni isang busina o ingay ng tao. Binuksan ng nobya ko ang bintana, saka masayang sumisigaw sa labis na tuwa at nagpapasalamat. At nang ito'y mapagod, matamis na nakangiti itong naupo, saka ninamnam ang magandang kalawakan. Saglit na napalitan ng katahimikan ang aming usapan, habang ang musika na lamang mula sa radyo ang nagbibigay ng kaaya-ayang tunog sa aming pagbiyahe. Medyo nakakaramdam na ng antok ang nobya ko. Kaya ika niya, sasandal na muna ito sandali at gisingin ko na lamang kapag nakarating na kami. Sa gitna ng mapunong daan, nagulat ako dahil parang biglang napatalon ang aming sasakyan. Nagising ang nobya ko, nagtatanong ito kung anong nangyari. Tumaas lamang ang balikat ko at napapailing. Nagkatinginan pa kami. Napapaisip kung mayroon ba akong nasagasaan o anuman. Pero wala naman akong maaaring masagasaan o nakitang maaaring mabangga ng minamaneho kong sasakyan. Na hindi pa man kami tapos sa pagtataka, ay biglang pumugak-pugak ang makina ng kotse hanggang sa tuluyang mawala ng buhay ang makina. Anak ng... Hoy! Ano to? Lintik naman oh! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Naman oh! Dahan-dahan, pinihit ko ang manibela sa gilid hanggang tuluyang tumigil sa isang kalsadang napapalibutan ng makakapal na puno. Napalitan ng kaba ang saya sa mukha ng nobya kong si Mia na mabilis ko namang sinagot ng, "Ewan." Di ko nga alam eh. Ano kayang nangyari? Hindi naman ako nagkulang sa pag-check nito kanina. Ako tayo malis. Sakit naman sa ulo nito. Ika ko habang bumaba ng sasakyan upang matingnan ang makina. Sumilip sa bintana ang aking nobya at nagtatanong kung nakita ko na ba kung ano ang problema, na mababakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Hala, paano na yan? Hindi ko nga alam. Parang wala naman Parang wala namang sira. Ewan ko nga eh. Kaso, kahit anong gawin ko, ayaw umandar eh. Ganun ba? Teka, start mo nga. Sige. Start mo. Teka lang. Oh, eto. Pre, teng. Para naman tong ewan eh. Ano ba to? Ayaw? Sorry. Joke lang. Wala talaga eh. Tinitingnan ko nga dito, pero wala talaga eh.
Walang tigil kong sinilip at pinilit ayusin ang makina. Ngunit tila wala akong makitang anumang problema. Aminado naman akong hindi naman literal na eksperto sa pagkukumpuni ng sasakyan, kaya napakamot na lamang ako ng ulo. Baka sa labis na inis ko, buhusan ko na ito ng gasolina at sindihan ng posporo. Nagpalingalinga na ako, ngunit ang paligid ay para lamang akong nakapikit na munting liwanag lamang ang aking naaaninag. Walang anumang ingay, kundi ang ihip ng hangin na sumasayaw sa mga dahon ng punong kahoy at mga paghuni ng puliglig. Sa paglalim ng dilim, naika ko na lamang sa aking nobya. Mukhang wala talaga kaming magagawa, kundi ang maghintay dito hanggang mag-umaga. Dahil bukod sa madilim, kailangan ko ding malaman kung nasaan na ba kami at eksaktong lugar. Matapos ang ilang oras na walang progreso sa pag-aayos ko ng sasakyan, sinulyapan ko si Mia. Ngumiti ito, pero mababakas sa kanyang muka ang kaba, kaya ika ko. Ay, huwag ka mag-alala, maayos din natin to. Kung gusto mo, matulog ka na muna dyan. Ako na magbabantay. Teka lang ha, ligpitin ko lang to ha. Tahimik kaming nakasandal sa likod ng sasakyan habang hinihintay ko ang magliwanag. Sinulyapan ko pa ang suot kong relo. Napabuntong hininga ako nang makitang 2:40 pa lamang. Pero habang palalim ng palalim ang gabi, may kakaiba akong napapansin. Tila nagbabago ang pakiramdam ko sa paligid. Ang tahimik na kagubatan kanina na aming hinahangaan, ngayon ay naging biglang nakakatakot. Na ang kaninang masayang tingnan na lumilipad na mga alitap-tap, ngayon ay parang mga matang nakatingin mula sa may dilim. Hindi, hinusot ko pa nga ang mata ko na ikako ay tinatakot ko lamang ang sarili ko. Niyakap ko na lamang ng mahigpit ang nobya ko na masarap na ang pagkakatulog. Nagsimula na din ako makaramdam ng bigat ng antok, pero pinilit kong manatiling gising dahil parang may nagsasabi sa may loob ko na huwag akong mawawaglit. At nagkatotoo nga dahil biglang gumalaw ang sasakyan. Napabalikwas pa ako ng paglingon sa kaliwat kanan na nagising na din ang nobya ko dahil dito. Naika niya, ay ano daw ba iyon? Umiling lamang ako at pinilit aninagin ang labas ng sasakyan. Sinuyod ko ng tingin ang paligid, ngunit wala akong makita, kundi dilim. Lalabas na sana ako ng kotse upang alamin ang nangyayari. Pero pinigilan ako ng nobya ko. Oh! Ano ba? Tanga ka ba? Ang dilim sa may labas oh. Tapos lalabas ka pa talaga? Ha? Papaano kung... Kung ano? May aswang? Sus, di mabuti. Para may papagtanungan ako kung nasa na ba tayo. Relax ka lang. Ako bahala. Eh, wag na. Dito ka na lang. Saka, paano kung kainin ka ng aswang? Hindi ako marunong mag-drive. Nye, ayos ka din no? Iiwan mo yung katawan ko ditong lasog-lasog? Ganon? Eh, dito ka na lang kasi. Oo na. Wag na. Ay, yung damit ko nagugusot. Bench pa naman to. Lang. Nanatili kami sa loob ng sasakyan. Ngunit, habang tinitingnan namin ang paligid, ay parang may mabilis na aninong biglang dumaan sa may harapan ng sasakyan. Sabay pa kaming nagkayakapan ng mahigpit na bigla kaming parehas. Pero, hindi ako nakatiis. Humaba na ang leeg ko para silipin kung ano ang nakita ko. Ngunit, wala. Wala naman akong makita. Kaya buong tapang na sinabi ko, Bia, dito ka lang sa loob ng kotse. Mukhang may kung anong naglalaro sa atin dito sa labas eh. Ha? Tsaka lang. Teka, wag na. Hindi. Dito ka lang. Kakaloko na eh. Titignan ko lang. Wag na kasi. Pero, nang akmang lalabas na ako, ay biglang lumagabog ang bubungan ng sasakyan. Anak ng...
Oo nga, dito na lang ako sa loob. Hindi ako lalabas. Sabi sa'yo eh, kulit-kulit mo kasi. Napayakap na lalo ng mahigpit ang nobya ko. Parehas kaming nakikiramdam. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, nararamdaman namin ang marahang pagyugyog at galaw ng nasa ibabaw ng kotse. Maririnig ang ingay na parang ang paa ng nasa ibabaw ng sasakyan ay tila nakayapak. Dinig ko ang magaspang nitong pagkilos sa may bubungan ng sasakyan. Kung kaya, sa labis na inis ko na baka magasgasan ang ibabaw ng kotse, malakas na kinalabog ko ito sa kamalutong na minura. Hoy! Wapa ka dyan! Pagkagasgasan yung bubungan! Hindi ikaw malilintikan dyan! Wapa ka dyan! Wapa ka! Wapa! At dito, muling lumagabog ang bubungan ng sasakyan na para ba itong tinalunan. Kasunod ay may narinig kaming kaluskos sa may labas. Katahimikan. Biglang tumigil ang kung anumang gumagambala sa amin. Sandali muna kaming nakiramdam. Kinapa ko ang solidong metal na tubo na nasa ilalim ng aming kinauupuan at iniabot sa nobya ko ang nakuha kong flashlight. Marahan, kumilos ako upang lumabas ng sasakyan at bulong ko pa sa may nobya ko na anuman ang mangyari, isarado agad nito ang pinto at nanginginig na sumang-ayon naman ito. Ngunit, nang pihitin ko na ang hawakan ng pintuan at papalabas na sana ako, muli, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na paglagapak doon sa may bintana. Napasigaw na si Mia at mabilis kong hinablot sa kanya ang flashlight upang ito ay mailawan. Pero nagimbal kami pareho nang makita kung sino ang lumikha ng ingay na ito. Dahil nang tapatan ko ang bintana ng ilaw, kitang-kita ko. Kitang-kita ko ang isang kamay na nakadikit sa may bintana. Subalit, mas nangilabot kami nang makita ang itsura ng kamay. Dahil wala itong marka sa may palad at ang mga daliri nito ay 4 lamang. Madungis at tila puno ng tuyong dugo ang balat. Nang biglang sumilip ang isang nakakapangilabot na kalahati niyang muka doon sa may bintana. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Itinulak ko ang aking nobya sa katinalon ang harapan ng sasakyan. Sa kapilit pinihit ang susi upang paandarin ang kotse at parehas pa kaming nagulat dahil bigla itong umandar. Kaya ikako, humawak siyang maigi at buong diin kong tinapakan ang pedal ng sasakyan upang parurutin ito sa gitna ng daan. Walang lingon-lingon, mabilis naming dilisan ang kaninang madilim na kinapupwestuhan. Pero nakita ko ang nobya ko. Nakatulala, tila nakapako sa pagtingin doon sa may malaking tila anino ng isang nilalang. Nananatiling nakatayo sa may gitna ng kalsada. Tila minamasdan at sinusundan kami ng pagtingin saan man kami magpunta. At kung may natutunan man kami sa gabing iyon, ito ay ang kahalagahan ng paghahanda, pagrespeto sa hindi nakikita, dahil hindi lahat ng tahimik na daan ay ligtas. Minsan, ang ating kawalang ingat ang nagbubukas ng pinto para sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at tiyak na peligro. Huwag kayong matakot, huwag kayong mga lupaypay, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay sumasa inyo saan man kayo magpunta.
Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento, na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes, na nagsasabi, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.